Alright, magandang gabi po sa ating lahat and welcome dito sa The Real Baptist Christian Apology TV. At ito po ang inyong lingkod, Pastor R.A. ng New Testament Bible Baptist Church. At ngayon pong gabi ay tatalakayin po natin itong tema natin ngayon, bakit sulpot ang RCC. So ito yung ating tema ngayon at bago po tayo magsisimula ay magsa-shoutout muna tayo sa ating mga kapatiran. At before that ay i-check muna natin kung okay ba yung audio natin at saka yung video. At saka i-share din po natin mga kapatid ang ating magiging tema po ngayong gabi na ito. Okay? So bago ang lahat, okay. Sige, share muna natin. Let's see. Okay ba yung audio natin, microphone, sa camera? Okay lang. Alright. So, isi-share muna natin mga kapatid. Paki-share po sa ating live streaming ngayong gabi na ito. Let me share also mine. Alright, bago po tayo magsisimula, shout out Prince Kevin Esparago, sorry. Joe Ayihib, watching from Lumbia, at si Prince Kevin ay from Pagadian City. Okay. Sige. Si-share po muna natin itong ating live stream, mga kapatid, ha? So, maikli lamang ito, no? Kahit mga 9:30 ay okay na tayo. Sige, paki-share po and magsisimula po tayo sa ilang sandali. Just sharing ang ating ngayon. Okay. Teka ha. Okay, tapos na po pag si-share. Joe Ayahid, Pastor, may nagtanong kailan daw na itatag ni Kristo ang Baptist? Tayo po ay naniniwala na ang Panginoong Hesukristo ay nagtatag ng iglesia. At ito po ay naging tinawag po na Kristiyanos. Kaya Christianity ang itinatag ng Panginoong Hesukristo at diyan po galing ang Baptist. Kaya of course, doon po sa kaniyang earthly ministry, ang Panginoong Hesukristo ay nagtayo ng iglesia. Okay, kaya diyan po tayo galing, doon tayo nanggagaling. At hindi natin tindig na talagang nagtayo ng Baptist o pinangalanan ng Baptist ang itinayo ng Panginoong Hesukristo. Iglesia po ang kanyang itinayo
at ito'y naging Kristiyanos at naging Baptist po ito later on nung binansagan po tayo. At tayo po ay pinangalanan po natin yan. No? By the way, wala pong pangalan ng iglesia nung una. Kaya hindi ho natin masagot yan na ganyan. Pero tayo po ay magpapatunay na ang Panginoong Hesukristo at mga apostol, ang unang iglesia, Baptist talaga yan. Okay? Pero hindi po in terms of relihiyon, in terms of pangalan ng iglesia. Okay? Ang iglesia po ang itinayo ng Panginoong Hesukristo, siya yung may-ari. Kaya yun po ang sagot natin sa tanong na yan. Okay, at sige, diretso po tayo mga kapatid. At shout out po pala sa Original Baptist Faith Defenders. Sila Brother James, Brother Dino, sila po yung nagsasabi kung merong mga papalag po sa tema na ito ngayong gabi ay hinahamon agad ng OFBD. Okay, OFBD, the Original Baptist Faith Defenders. Kayo po ay pwede po kayong mag-kumontak sa kanila. So let me share my screen para meron po tayong ngayon, meron tayong screen. Okay? At ating ito yung gagamitin natin. Ito lang siguro. Okay. Sige. At uulitin ko po kung meron po kayong mga objections o kaya maghahamon, papalag po sa tema na ito na ating patutunayan ngayong gabi ay welcome po kayo na magtanong ngayon o kaya maghamon sa Original Baptist Faith Defenders. Just contact sila Brother James at Brother Dino. Alright, and ngayon po ay watching from Ali Bukidnon, Rando Mamak, Jason Maldino, salamat sa mga i-comment mo dyan na mga pangalan. Alright, sige, let us start. Na maikli lamang ito mga kapatid, i-share lamang po natin itong screen natin. Alright, here we go. Sige, ang tema po natin ngayon, bakit sulpot ang RCC? Okay. Magandang araw po sa ating lahat and welcome dito sa The Real Baptist Christian Apologia TV. Ito po ang ating tema ngayong gabi or ngayong araw na ito ay bakit sulpot ang RCC? Kadalasan po madidinig po natin kasi na itong mga sulpot na RCC talaga ay sila po ang nag-imbento ng salita na ito na sulpot ang mga hindi RCC, no, hindi Roman Catholic Church. Kaya ibabalik natin ito sa kanila dahil sila po ay pinakamalaki at pinakamatandang sulpot na iglesia. Yan po ang ating patutunayan ngayong gabi mga kapatid at willing po tayong depensahan yan kung mayroong maghahamon o kaya doon po sa Original Baptist Faith Defenders, welcome po kayo doon na maghamon po ng maginoong diskusyon. So ngayon ay patutunayan po natin yan mga kapatid. Now, ito po ay sa Okay, definition. I-define muna natin ano ba yung Roman Catholic Church. Ano ba ito? According po dito sa Wikipedia, the Roman Catholic Church is the largest Christian church with 1.28 to 1.39 billion baptized Catholics worldwide as of this is 2024 pa lang, no? Kaya ito po ang ibig nating sabihin sa ating tema ngayong gabi. Ang sabi dito, the Pope, who is the Bishop of Rome, is the chief pastor of the church. Ayan, pagka ito po ang Bishop ng Rome, which is the Pope, sa kasalukuyan po ay si Pope Francis, then that is the Roman Catholic Church that we are talking about. Okay, meron pa tayong mga dito, sa Funk and Wagnall's New Encyclopedia, Volume 22, page dito. Page 337, ang nakasulat po ay Roman Catholic Church, the largest single Christian body composed of those Christians who acknowledge the supreme authority of the Bishop of Rome, the Pope, in matters of faith. Ayan po yung ibig sabihin. Okay?
So, meron pa. Ang ating isa-isahin ito. Alright, sa kanilang aklat, New Catholic Encyclopedia Volume 12. Ito po ang nakasaad sa page 562 na so the term Roman Catholic became accepted as a useful designation of those who owed allegiance to the Pope. Ayan. So, the moment na ikaw po ay Roman Catholic Church then or member, then you owed allegiance to the Pope. Alright? Yan po ang ibig sabihin. So, ano bang ibig sabihin ng sulpot, mga kaibigan? Ang ibig sabihin diyan, ito po ay isang slang. No? Isa po isang slang po. Hindi ho ito matatagpuan mostly sa mga old na mga dictionary dahil slang ito, imbentong salita, nang ibig sabihin, hindi galing sa mga apostol o hindi tatag ng Panginoong Hesukristo. Okay? Yan po ang ibig sabihin. So, ibig sabihin, ang ating tema ngayon ng Roman Catholic Church ay hindi galing sa mga apostol at hindi siya tatag ng Panginoong Hesukristo na siya namang mga pag-aangkin nila, yung kiniklaim nila. At actually, yung mga karamihang mga uto-uto na mga membro dito, lalo na po yung mga pinaka-vocal dito ay paniwalang-paniwala po sila sa kanilang pag-aangkin. Wala namang katibayan. Alright? Kaya ito yung ating titingnan po ngayong gabi na ito. Kung kayo po ay may katibayan dyan na manonood sa programang ito, meron po kayong katibayan, ipakita po ninyo at pwede ho kayong pumasok sa ating live at magbibigay po tayo ng pagkakataon after this presentation. So ngayon ang ating pag-aaralan ay dalawang bagay, mga kapatid. Una, patutunayan natin na sulpot ang RCC ayon sa Biblia. Number 2, at kailan ayon sa mga references. Okay? Ating titingnan po yan kung ano ba yung katotohanan sa gabing ito. Now, malinaw po, tayong lahat ay naniniwala sa Matthew 16:18 na ang Panginoong Hesukristo ay nagtatag ng iglesia. Mind you, sabi ni Jesus Christ, I will build my church at wala ho itong pangalan. Kaya hindi ho ito dapat na pangalanan natin at basahin natin sa Bible dahil ang sabi dito, I will build my church. And by the way, ang katawagan, marami ho ang katawagan ng iglesia sa Biblia. Ito po ay tinawag na meron pong Churches of Christ sa Roman 16:16. Ito po ay tinatawag na saints dahil ang iglesia po, yan po ay mga tao, mga mananampalataya. Kalipunan ng mga taong mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yan po ang ibig sabihin ng ecclesia or church sa English. Iglesia sa Tagalog, Bisaya. Okay? Kaya ito ay, sabi dito, walang pangalan. Tinawag pa rin itong mga, tinawag din pong Church of God. No? Church of God. Tinawag din po silang flock o mga tupa. Flock of God. Marami din pong katawagan yan. Kaya maraming katawagan po sa iglesia. Mga kalipunan po ito ng mananampalataya. So dito, nagtayo po talaga, nagtatag ng ang Panginoon Kristo ng iglesia. Na hindi natin yan maipagkaila, mga kapatid. So number 1 argument natin, ang tunay na iglesia sa Biblia ay may katiyakan sa kaligtasan. Kaya ngayon ay atin po titingnan muna. Dahil ang Panginoong Hesukristo nagtatag po siya ng iglesia, malinaw po yan sa Biblia. Okay? Malinaw sa Biblia. Dito nga po, na unang-una, malalaman natin yung faith and practices at mga pagkikilanlan sa tunay na iglesia ayon sa Biblia muna. Kaya mamaya ay titingnan natin yung mga references. Kaya dito, ang tunay na iglesia talaga sa Biblia ay may katiyakan sa kaligtasan. Bakit nga ba, mga kapatid? Colossians 1:18, Colosas 1:18, at siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Kaya ibig sabihin, ito pong iglesia ay katawan ng Panginoong Hesukristo. Sabi niya dito na malinaw po dahil ito'y katawan ng Panginoong Hesukristo, ito po ay iniligtas o ililigtas talaga. No? Hindi ho mapunta sa impyerno ito.
ito ay may katiyakan sa kaligtasan dahil katawan ito ng Panginoong Jesucristo. Hindi ito mapapahamak kailanman. Kaya sabi dito sa Efeso 5:25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umiibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Kita mo? Ibinigay sa iglesia ang sarili ng Panginoong Hesukristo upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, no? Pakabanalin ito. Yan po. Verse 27, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili. Hinugasan niya ito. Tapos sabi dito, kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito ay nararapat maging banal at walang kapintasan. Kaya mga kapatid, ang iglesia po ay hinuhugasan ito. Ito'y pinakabanal, no? Pinagpabanal ng Panginoong Hesukristo. At ang purpose po ng iglesia ay ito ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati at walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay. Kaya katawan ito ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Kaya ito po ay siguradong hindi mapunta sa impyerno dahil ang pinaka-purpose talaga dito, huhugasan o hinugasan ito ng Panginoong Hesus. At saka sabi pa, siya po ang tagapagligtas ng iglesia sa verse 23. At upang ito ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati at walang dungis. Imagine, tapos sasabihin natin mapunta sa impyerno. Hindi ho. May katiyakan sa kaligtasan. Kaya John 10:28, mayroon pong pangako ang Panginoong Hesukristo at sila'y binibigyan ko, talking of his sheep, ito pong mga tupa, tinawag din po ang iglesia na mga tupa ng Panginoong Hesukristo, the flock of God, na nabanggit ko po kanina. Sabi po sa John 10:28, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. Binibigyan ho ito ng walang hanggang buhay at kailan may hindi sila malilipol. Grabe na mga salita yan, pangako ng Panginoong Hesukristo. No ifs, no buts. Walang mga kung, walang pag-alinlangan po ito. Ito po'y salita ng Panginoong Hesukristo. Na ang mga tupa niya, ang iglesia, binibigyan ng walang hanggang buhay at kailan may hindi sila malilipol. No. Tapos sasabihin natin na ang iglesia ay malilipol pa. Hindi ho, mga kapatid. Now, kung ating titingnan, ang Panginoong Hesukristo na siyang ulo ng iglesia, siya po ang pasimula o siya po ang author ng number 1, eternal salvation. Kaya sa Hebrews 5:9, sabi dito, and being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Kaya eternal salvation, yung kanyang kaligtasan, eternal ho yun. Number 2, eternal redemption. Ayon po sa Hebrews 9:12, neither by blood of goats and calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Take note, having obtained, past tense, eternal redemption para sa atin. And then eternal life, verse number 3, and this is the record that God hath given to us, eternal life, and this life is in His Son, kay Jesus Christ. Therefore, talagang meron hong katiyakan sa kaligtasan ang tunay na iglesia. So, ibig sabihin mga kapatid, bakit ho sulpot ang Roman Catholic Church? Dahil kung kahit sila mismo ang tatanungin mo, wala ho silang katiyakan sa kaligtasan. Okay? Wala hong katiyakan sa kaligtasan. Kaya nga marami nga silang paraan kung paano maligtas. Meron pa silang purgatorio, no? Kailangan pang misa sa patay, at marami pa silang mga ginagawa. At sila mismo, aminado yan, na wala ho silang katiyakan na mapunta sa langit. Even yung kanilang pari, ang mga pari nila, even yung pope nila, ay walang katiyakan sa kaligtasan. Ngunit, ang iglesia po
ay merong katiyakan sa kaligtasan. Kung titingnan po natin itong mga salita, for example, ng Panginoong Hesukristo at kahit man lang sa mga apostol, diba? Sabi nga dito sa John chapter 14, una ang Panginoong Hesukristo nagsasabi, "Let not your heart be troubled." Ito po ang sinasabi niya sa iglesia, "Ye believe in God, believe also in me." Yung mga sumampalataya kay Kristo. Natural, hindi ho kasama si Judas na sumampalataya. Kaya ito po ay para sa iglesia. "In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you." Diba? Meron pong inilaang lugar, no? At yan po ay inihandang lugar para sa mga iglesia or sa mga tao na sumampalataya o ang iglesia. Sabi pa dito, "And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also." Yung pagpunta o pagbalik ng Panginoong Hesukristo para sa iglesia yan, di ba? Kanina binasa natin na ang iglesia ipepresent niya sa kanyang sarili. Ngayon, sabi dito, "Receive you unto myself, that where I am, there ye may be also." Kaya meron tayong statement na nagsasabi, heaven is a prepared place for a prepared people. No? Hindi ka mapunta sa langit na tsamba. Wala hong tsamba doon. Kaya nga ang Panginoong Hesukristo bumalik sa langit, siya po'y naghanda ng lugar. O ito nga ang sinasabi. Now, kung ating titingnan naman ang Apostol Pablo sa kanyang mga sinasabi dito. Ano bang sabi ng Apostol Pablo? Therefore, 2 Corinthians 5:6, "Therefore, we are confident, always confident," sabi, "knowing that whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord. For we walk by faith, not by sight." We are confident. No? Kumpiyansa po. "I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord." No? Hindi po yan salita ng nagbabakasakali. Kaya ang atin pong challenge ay, sino sa mga apostol ang nagbabakasakali sa kanilang kaligtasan? Wala ho. Okay, wala. Now ngayon, atin po itong tingnan ang Apostol Pablo sa kanyang sulat pa rin. Sinasabi niya dito, Pilipos 1:21, anong sabi? "For to me to live is Christ, and to die is gain." No? Pakinabang daw yung mamatay. No? That is not a word sa isang taong walang katiyakan sa kaligtasan. Paanong maging pakinabang or gain yung kamatayan kung you don't know? You are not sure of going to heaven. Pero ituloy natin ang pagbabasa. Sabi dito sa verse 23, "For I am in a strait betwixt two." Nasa gitna siya, kalagitnaan daw siya. Sabi dito, "Having a desire to depart," gusto niyang mamatay, "and to be with Christ, which is far better." Dahil alam po niya na siya kung mamatay siya po ay kumpiyansa talaga na makasama ang Panginoong Hesukristo. Sabi niya dito, "Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you." Yan po ay salita ng Apostol Pablo, at kahit man lang sa kanyang panapos na sulat dito sa ikalawang Timoteo, ang sabi niya dito, "I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day." Ayan o. Walang pag-aalinlangan, walang pagbabakasakali yan. "And not to me only, but unto all them also that love is appearing." Walang pagbabakasakali. Napaka-sure ang Apostol Pablo. How about ang Apostol Pedro? Ano ba ang kanyang itinuturo? Unang Pedro 1:4 ang sabi dito, "To an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you." Meron parang nakalaan sa langit na mamanahin. So, dahil naka-reserve po yan, talagang yan po ay sure na sa atin. Kasi nga, mana, no? Hindi naman baka sakali yung mana. Yung mana po ay sigurado po yan. Lalo na kung tayo po ay tagapagmana ng Panginoong Hesus at kasamang tagapagmana ng Panginoong Hesukristo,
at tagapagmana ng Diyos. At sabi pa dito, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Alright, grabe no? At napakaganda po ang tunay na iglesia ay merong katiyakan. And by the way, pasadahan na lang natin itong isa sa objection ni Ginoong Soriano na isang bulaang guro na ginagamit nila itong unang Juan 3 na hindi nila itutuloy sa pagbabasa. Unang Juan 3:2, ang sabi dito, Beloved, now we are the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. Sa Tagalog kasi ang nakasulat dyan, at minamahal ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Okay, mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Tapos, dyan lang. Tapos, dudugtungan na lang ng opinion. No? Hindi po yan ang wastong paggamit ng Biblia, mga kapatid. Dahil kailangan mo yang ituloy para maintindihan mo. Sabi dito, nalalaman natin. Ayan, no? Nalalaman pala. Oh. So ano bang ibig sabihin ng hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo? Ito po yung tinatawag natin na ang ating hinihintay na glorification, yung glorified body. Hindi pa talaga nahahayag kung magiging ano tayo. Hindi pa nahahayag. Pero ang sabi niya dito, nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging tulad or katulad niya. Yan ba ay salita ng mga nagbabaka sakali? Nalalaman. Kaso pinutol yan eh. Pinutol dahil sasamahan na lang ng filosofiya. Pero hindi ho yan ayon sa mga sinasabi ng Apostol Juan. Dahil ang kanilang mga turo ay may katiyakan sa kaligtasan. Nalalaman pala natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Kita mo? Tapos sasabihin nilang walang katiyakan. Kahit nga sa unang Juan 5:13, yan po ang kahit sa 11, sabi dito, at ito ang patutuo, may patutuo ang Diyos eh. Pero ito mga hindi naniniwala, katulad ng mga Roman Catholic Church at mga Manalista, Sorianista, sabi dito, at ito ang patutuo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Pambihira, no? Patutuo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Kaya ang tinuturo nila, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Hindi ba maalaman? So, dito po ay nahayag ang pagkasulpot ng Roman Catholic Church dahil wala ho silang katiyakan sa kaligtasan. So, pangalawa na argument natin, ang tunay na iglesia sa Biblia ay hindi pinamamahalaan ng isang tao na papa sa Roma. Ating dinefine po natin kanina, ano ba yung tinalakay nating Roman Catholic Church? It is, meron pong allegiance to the Pope, yun po yung Bishop of Rome na siyang Papa, Santo Papa nila, ay under po sila dito. Kaya, ito po ay hindi biblical. At titingnan po natin yan mga kapatid. No? Ang tunay na iglesia sa Biblia hindi pinamamahalaan ng isang tao. Kaya sulpot po yung pamamahala ng iisang tao sa Roma. Yan po ay sulpot. Hindi ho yan biblical. Dahil makikilala natin ngayon ang tunay na iglesia na nasa Biblia. So ano bang nakasulat po sa unang Pedro 5:1? At una po nilang kinilala ang Apostol Pedro na siyang unang Santo Papa daw nila. Ngunit ating makikita na ang sinulatan dito ang ang tawag dito po ay yung kanyang binigyan ng ito pong sinulatan ng sulat na ito, unang Pedro, unang sulat niya. Dito niya, tinagubilin po niya dito sa mga tinatawag na elders. Wala hong isang tao na sinabi ang Apostol Pedro, kasi ang kanilang history ay ating si Clement, no? Si Pedro, si Clement at saka si Linus. O kaya si Pedro, Linus at Clement, yung tatlo na yan.
mababasa natin yung Leno sa Biblia at saka yung Clement, pero hindi ho yung pagkasanto papa nila at pagka-bishop nila sa Roma. Ito nga po ang tagubilin ng Apostol Pedro. The elders which are among you, I exhort, who am also an elder. Hindi pala siya Santo Papa o hindi pala siya Bishop ng Rome. Sabi dito, and a witness of the sufferings of Christ. Ano ba yung tagubilin ng Apostol Pedro? Feed the flock of God. Sila pala yung magpapakain, di ba? Sinabihan ang Apostol Pedro doon po sa Juan 20, 21 na si Apostol Pedro, sabi niya, feed my sheep. Kasi nga yung mga pastors, elders, or bishops, they are feeding they are to feed the flock of God. So, magpapakain. So, kinausap ang Apostol Pedro doon dahil siya naman po yung nangunguna na nag-backslide o kaya bumalik sa pangingisda. Kaya sinabihan siya, kinausap siya ng Panginoong Jesus, and he is really a leader, pero he is not a pope at Bishop of Rome. Ito nga po ang ating patutunayan. So sabi dito, yung elders. Okay? Now, ano pa? Sa Acts 20:28 naman, ang Apostol Pablo, meron po siyang tagubilin sa mga elders sa Efeso. Ano pa ang anong tawag dito or anong sabi? Take heed therefore unto yourselves, plural, and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God. Ganun pa rin, no? To feed. Kaya ang tagubilin ng Apostol Pedro, tagubilin ng Apostol Pablo ay ang mga elders at walang isang tao lamang. Kaya hindi ho naging pope si Pedro, hindi rin po pope si Apostol Pablo. Yan po isang imbento, no? Imbento po 'yan. Kaya ang kanilang tagubilin po at sa kanilang mga kinakausap na magpapakain ng tupa, mga overseers, sabi dito, elders sa verse number 17. So dito, for example, si Timoteo, sinabihan din po ng Apostol Pablo, ito, si Timoteo, sabi dito, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. You can never find na mayroong ino-ordain na Santo Papa o kaya Bishop na iisang tao na mamuno sa buong iglesia. Bago pa namatay ang Apostol Pablo, Apostol Pedro, wala ho silang ganyan. Hindi katulad ng Roman Catholic Church. So, dito, titingnan natin, ano bang sinasabi ng Britannica patungkol dito sa papacy na ito? Sabi dito na ang papacy, yan po ay office or jurisdiction of the Bishop of Rome, the Pope. Yan. No, kaya nga, sabi dito, who presides over the Holy See, which is of the Roman Catholic Church. Sabi dito, the term Pope was originally applied to all the bishops in the West. So lahat ng mga bishops in the West pala doon, yung terminong Pope applied sa kanila. And also used to describe the Patriarch of Alexandria. Okay, tingnan nga natin, baka meron bang mga comments dyan? Hindi ko nakikita eh. Alright. So dito, sabi dito, but in 1073, very important date, 1073, sabi, na itong Pope Gregory VII, mga kapatid at mga kaibigan naming RCC, siya po yung nag-restrict ng usage dito. He restricted its use to the Bishop of Rome. So ito pala yung itong papasi pala mga kapatid ay isa pala itong imbento na merong halong political at saka talagang pride mga kapatid na gustong mamuno sa buong iglesia, di ba? Yung Pope, terminong Pope, applied yan sa lahat ng bishop sa West, pero in 1073, ito po ay restricted na yung Bishop of Rome lamang yung tatawaging Pope. Sabi pa dito, according to Annuario Pontificio,
Okay, the papal annual, there have been more than 260 popes since St. Peter. Ito pong Annuario Pontificio, ito po ay gawa ng Roman Curia or Roman Court. No? Sila lamang po yung gumagawa dito eh. Pero take note, sabi ng Britannica, the Annuario Pontificio does not identify popes by consecutive number. Having stated that at times, the legitimate succession between multiple claimants was impossible to determine. Kita mo yan, mga kapatid, ha? Yung mga pinagsasabi nila, matitrace kami sa pamamagitan ng mga popes namin. Yan po ay isang kalokohan. Wala hong katotohanan yan dahil ang sabi po dito, the Annuario Pontificio does not identify popes by consecutive number, having stated, anong sabi ng Annuario Pontificio, yung gawa nila, that at the times the legitimate succession between multiple claimants, marami palang mga claimants dito, was impossible to determine. Huwag tayong magpaloko, mga kapatid, yan po ay katotohanan. Sila mismo nagsasabi niyan. So, titingnan pa natin, ang early papacy, ayon po ng Britannica, apart from the allusion to Rome in the first letter of Peter, dahil merong parang mapunta siya doon because ang kanilang ang Biblia po ng Roman Catholic, especially yung Douay Rheims version, meron pong here, nilagyan nila lang here, yung the church here at Babylon, nilagyan nila lang here at Rome. So parang nandoon si Peter na sumulat pero wala ho yun, no? Wala hong here dyan. Pero pagpalagay na lang natin na meron. So apart from the allusion, may allusion to Rome niya doon sa first letter ni Peter. Pero anong sabi dito? There is no historical evidence that Saint Peter was Rome's first bishop or that he was martyred in Rome. Ayan. Wala hong historical evidence niyan. Kaya wag kayong wag yung sasabihin according to history. According to history? Kayo lang yung may history? According to historical books, according to history books, according to standard reference. Pero pagka sa debate, hindi naman gumagamit ng standard reference. Ginagamit yung mga non-secular na mga aklat na bias. So dito makikita po natin na sabi pa in 1939, dito po sa bandang kita po ninyo diyan. Diyan in ito yung arrow, sabi in 1939 what were believed to be Peter's bones. Imagine 1939 meron daw pinaniniwala ang mga buto ng Apostol Pedro. Pambira. Namatay first century, 1939, nandun pa yung mga buto. Pero believed to be, inangkin na naman nila, were found under the altar of the basilica dedicated to him. May mga buto doon. And in 1965, itong Pope Paul VI, siya po ay confirmed them as such. Ang bihira, no? Kinonfirm niya. Paano niya nalaman? Isang kalukuhan po yan, mga kapatid. Kaya dito, sabi pa dito, by the end of the 2nd century, Rome's stature was further bolstered by the Petrine theory, which claimed that Jesus Christ has designated Peter. Ito nga po ay claim. Yan po tinatawag nating Petrine theory. Where are you going? Okay? So ito po ay tinatawag na Petrine theory na nagki-claim that Jesus Christ has designated Peter. So ito na po yung nagiging tradisyon nila. Itong Petrine theory po ito, no? Petrine theory lang. Petrine theory. So ito, tingnan natin itong Encyclopedia Britannica din, Volume 5, The New Survey of Universal Knowledge. Sabi po dito ng Volume 5, page 694, Christianity. Ang sabi po dito, Papacy and Empire, conflict with the East was both a cause and an effect of the distinctive development of the Western
Christianity during the Middle Ages. If Pope Leo I, ito nga po yung talagang may idea dito regarding papacy. Ito si Pope Leo I. And then sabi pa, and Gregory the First, ito yung Gregory the Great, may be styled the architects of the medieval papacy. So sila yung architects. Kaya sila yung dito nagmula yung kanilang idea about this papacy. Sa nagmula, itong mga architects na ito si Pope Leo at saka si Gregory I. Sabi pa dito, Pope Gregory VII, ito nga itong binasa natin kanina, and Innocent III should be called its master builders. Master builders. Sila po yung nagtatag dyan talaga. Kaya, diyan nyo, Gregory VII reformed both the church and the papacy. Yan. Yun po yung tumutugma po na magkaiba pong tawag nito. Magkaiba pong reference. Ano pang sabi? Pope Gregory I, according to Britannica Online, sabi dito, more than any pope before or after him. Dahil before and after po Gregory, marami ng pong popes. Pero it doesn't mean na nandyan na po ang Roman Catholic Church, mga kapatid, before them. Dahil ito pong papacy na ito, ang tema natin, hindi ho pinamamahalaan ng iisang tao ang tunay na iglesia sa Biblia. Kaya sulpot po itong mga pinamamahalaan ng iisang tao na iglesia, sulpot po yan. Sabi po dito, ito si Pope Gregory I laid the foundations for the Roman Catholicism in the Middle Ages. Siya po yung naghanda ng pundasyon, siya po yung nag-laid ng pundasyon. Dahil marami siyang mga ginagawa para po maging itong Roman Catholicism. Ayan, yan po yung ating nakikita. So according to volume 10 po sa New Catholic Encyclopedia naman tayo, aklat po nila ito. Ito po ang volume 10 ng New Catholic Encyclopedia, Papacy 954. Ito po yung page 954. Anong masasabi dito? Christianity, the official religion of the Roman Empire. Sabi dito. So si Theodosius the Great, siya po yung gumawa po ng Christianity, the official religion of the Roman Empire. Ayan po. So, mayroon tayong mga dyan. So, meron po silang tinatawag na tradition. By the way, ang tradition, ito yung hinahanap ko, na ito po ay accepted as historical, though not verifiable. Yan po yung tradition. Ina-accept na lang ito na historical dahil nga it is happening or it happened in the past. Ngunit, it cannot be verified. That is not mga unverifiable talaga. Kaya yun po, the handling down of information, beliefs, and customs by word of mouth or by example from one generation to another without written instruction. Kita mo yan. So, yan po ay sa Bisaya o Tagalog, chismis. Chismis. Ngayon, tingnan natin. Early Papacy, ayan sa Encyclopedia Americana International Edition, Volume 21, page 366, Papacy, history nga dito, foundations to Gregory I. Sabi dito, the New Testament is silent about Peter's presence in Rome. Talagang silent. The tradition that links the Prince of the Apostles with the Roman Church began later. Invento. Sulpot nga, mga kapatid and is based on literary and archaeological evidence. Yun na po yung buto. Ayan nasa gilid. Believed to be Peter's bones. Pero paniwala at claim lang naman yan. Kaya ito po ay began later na. Sabi dyan, Kaya mga kapatid, sulpot nga. Kung titingnan mo. Ano pa? Ito na po. Number 3. Okay? Pangatlo, ang tunay na iglesia sa Biblia ay mayroong pattern sa pangangaral. Ito po yung nagmula sa Great Commission. Ano ba ang pattern ng pangangaral ng tunay na iglesia? Turuan ng Ebanghelyo, bautismuhan ang sumampalataya, then turuang ganapin ng mga utos ni Kristo. Yan po ang discipleship. Yan. Kaya
kung titingnan natin sa Matthew 28:19, ang utos, teach all nations, ano ituturo ang ebanghelyo. Pag sila'y sumampalataya, bautismuhan sila. At pagkatapos niyan ay sa verse number 41 ng Aklat ng Gawa, dito nangaral ang Apostol Pedro, ano nangyari? They that gladly received his word were baptized. Diba? Una nangaral, tapos yung tumanggap, binautismuhan. And the same day, there were added unto them about 3,000 souls. Sa verse number, ayan. Kaya makikita natin na meron pong talagang utos na order ng kanilang ginagawa. So, dito, tumayo ang Apostol Pedro, nangaral siya ng Ebanghelyo, babasahin po ninyo. And then after that, yaon ngang nagsitanggap sa kanyang salita ay nangagbautismuhan. Yun lang tumanggap. Hindi ho sila nagbautismo ng lahat ng tao, lalo na po, hindi po sila nagbautismo ng mga sanggol. Dahil hindi ho sila nagbautismo na hindi nila tinuruan muna. Walang nagbautismo sa Biblia na walang turo. No, maliban sa kay Juan the Baptist na siyang nagbautismo sa Panginoong Jesucristo, hindi mo natuturuan yung Panginoon yun eh. No? It talks about authority. Ngunit sa mula ng mga apostol na sila po ay nagbautismo, wala ho silang binautismo na hindi muna tinuruan at hindi ho mananampalataya sa itinuro, ipinapangaral. Kaya ang kanilang order ng kanilang pangangaral, talagang mangaral ng ebanghelyo. Pagka sila'y tumanggap, babautismuhan sila, then sila po ay, in verse number 42, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama. So dito po sa English, sabi po dito that then they, verse number 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. Diyan mo makikita, mga kapatid, na talagang ang order ng kanilang pangangaral, talagang, ano ba yung pinapangaral? Order ng Roman Catholic Church. Ano ba yung order nila? Dahil sulpot sila, hindi naman sila sa tunay na iglesia. Ang order po nila, mga kapatid, ay una, bautismuhan muna yung mga sanggol. Lahat ng mga sanggol na Romano Katoliko babautismuhan. And that is not yung order na iniutos ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga sulpot, no, hindi tatag ng Panginoong Hesukristo, hindi galing sa mga apostol. Sa kanilang pangangaral pa lang iba eh. Bautismuhan muna, tapos may confirmation, ano pa, yung meron pa silang yun nga, 7 sacraments na susundin. Pero hindi ho yan yung order ng pangangaral ng mga apostol. Kaya bakit sasabihin na talagang mag-aangkin sila na sila po ay galing sa mga apostol? Pambihirang pag-aangkin yan. Napakalayo. Kaya mag-isip-isip po kayo kung kayo po ay membro ng Roman Catholic Church. Kayo yung mga defensor dyan, mag-isip-isip kayo. Napakalayo po ninyo ng faith and practices sa unang iglesyang itinatag ng Panginoong Hesukristo at sa inyo ngayon. Sa order pa lang ng inyong ginagawa, pangangaral, magkaiba na. Argument number 4, ang tunay na iglesia ay alam na alam nila ang kanon ng scriptures. Alam nila yung scriptures, mga kapatid. Bakit? Sila po yung binigyan. Natapos ho kasi yan, first century. Katulad na lang ng pari na ito. Anong sabi niya? Puntos. Ito po ang ating panglilinaw kung sino po ba ang nag-compile nito. Dahil ang mga scriptures ay hiwa-hiwalay po yan. Hindi pa yan buo. Sino ba ang bumuo nito at nag-gather nito? Sa taong 3rd century, mga kapuntos, sa pamagitan ni Pope Damaso. Ginagather niya ang mga... So, imagine mo, 3rd century pa yan? Pambihira, no? Anong 3rd century? 1st century po, natapos ang pagsulat, tapos yung mga Kristiyano doon, na nasa kanila yung mga isinulat ng mga apostol, hindi ho pinagtatapon yung pinagkakalat-kalat po nila, hindi yung nagkalat yan. Meron hong mga tunay na Kristiyano na meron hong mga sulat ng mga apostol dahil meron pong mga
disipulo ang mga apostol. Hindi ho nagkalat-kalat po yan. Kaya ano makikita natin dito sa Britannica? Ano bang sabi dito sa Encyclopedia Britannica, volume, ito po ay, teka muna, tingnan natin. This is volume 22. Ano ba ang nakasaad dito? Volume 22. Anong sulat dito? Sabi, sa volume 22, the canon of which was fixed. Ito nga po ay, sabi pa dito, okay, now tingnan natin. About sa canon of scriptures naman tayo. Like ito po si Jerome, sabi niya, favor the Masoretic canon for the Old Testament excluding apocryphal books. O tingnan niyo po, ang unang Catholic Church. Sabi dito, the Catholic Church provided its first dogmatic definition of its entire canon in 1546. Grabe, no? 1546, yun po yung pagdagdag ng apocryphal books. Pero kung titingnan natin, si Martin Luther, no, like the Catholic Church Father, hindi nila maano si Martin Luther dahil before, hindi pa siya umalis, ay professor yan, monk yan, at ordained na pare. Kaya katulad ni Jerome at si Luther, no, the Catholic Church Father, itong tinatawag na si Jerome, favored the Masoretic text. Ito po yung Hebrew Bible. No, na ang canon doon, excluding apocryphal books. Kaya yung Latin Vulgate ni Jerome, yung Old Testament, galing talaga sa Hebrew ng mga Hudyo. Hindi ho galing sa yung tinatawag na Septuagint na meron pong apocryphal books. Kaya si Jerome hindi siya sabi niya dito, excluding apocryphal books in his non-binding canon as unworthy to be properly called scriptures or scripture. Kaya later on, no, pero included po 'yun sa kanyang translation, pero inilagay niya sa separate section. Kaya nga wala silang ganyang canon of scripture dati, no? Katulad sa ngayon. Kaya tanong, marami pang mga patunay na for example, yung pangangaral. Pangangaral nila, wala namang tunay na iglesia na nag-bow down at serve ng mga images, saka walang nagtuturo patungkol kay Maria. O tingnan niyo po kung meron. Mula ng Aklat ng Gawa hanggang sa Revelation, kung meron bang nagturo patungkol kay Maria explicitly. Kasi ang iba dyan, subject of interpretation, gagawin nila po yung Revelation 12 na parang pero that is prophecy. Yung pangangaral, for example, in Book of Acts, talagang nangaral dyan ang mga apostol. Even sa mga sulat ng Apostol Pedro, hindi prophecia. Wala hong nangangaral patungkol kay Maria. So kailan ba ito sumulpot? This is the time na si Theodosius I, dineklara po niya itong Catholic Christianity na opisyal na relihiyon ng Roman Empire. Galing po ito sa Edict of Thessalonica niya sa February 380 AD na ginawa nilang official religion po ng Roman Empire itong Catholic Christianity. Bakit? Dalawa kasi Christianity dati. No? Meron pong naniniwala sa Trinity and then merong mga Arians na hindi naniniwala. Kaya yung Catholic Christianity, ito naniniwala ng Trinity, ito yung ginawa nilang official religion. Pagkatapos noong debate doon sa Council of Nicaea ni Constantine. So dito, ano pang makikita natin? Sa Collier's Encyclopedia, ano bang nakasulat sa page 333? Ito po ay volume 18, page 333. Theodosius I pa rin, anong sabi niya? Having embraced Christianity and been baptized in 380, he decreed that all his subjects become Christians. Pambihira, no? Hindi po yan ang hindi po conversion. Ito po ay decree. No? Ginawa niyang decree na ang lahat na pinamumunuan niya ay magiging Kristiyanos. Kaya doon po nagsisimula at na-develop po yung Roman Catholicism doon sa Roman Empire State Religion Imperial yung church, mga kapatid. Sa Encyclopedia International, Grolier, ano bang nakasulat dito? Theodosius I pa rin. By a famous edict, Theodosius enforced
Christian orthodoxy throughout the empire and made heresy, particularly Arianism, punishable by the imperial authorities. So, kita mo yan? Enforce Christian orthodoxy. Na ini-enforce niya, nasusundin o magiging Kristiyano na ang mga tao. Hindi ho ito ang style ng mga apostol. They are just preaching at ang mga sumampalataya, sila ay babautismuhan at tuturuan upang maging Kristiyano na ganap. Hindi ho ito i-enforce, hindi po ito i-adapt. No? Dapat conversion, mga kapatid. So ano pa? Dito, no? Good evening po sa inyong lahat dyan. Jan Brian, Melparts Asatrap, good evening. Ito pa, New Catholic Encyclopedia, ano sabi nila kay Theodosius I? 379 to 395, siya po ay emperor, Roman emperor, ended the Arian dispute and established Catholicism as the religion of the empire. Mismong ano nila, volume 14, page 25, Theodosius I, Roman emperor. Siya pala nung talagang nag-establish ng Catholicism as the religion of the empire. Ginawang relihiyon eh. Mga kapatid, ang iglesia po, hindi ho relihiyon yan. Iba ho yung relihiyon sa iglesia. Kaya ito nga po ang pinagmulan talaga at hindi ho ito one time na pag-establish. Ito po yung development. Kaya na-develop po ang tinatawag na ito pong tinatawag na Roman Catholicism. Okay? So ano pa? Ang tunay na iglesia hindi, ito pala ang number 5. Ang tunay na iglesia hindi nangaral patungkol kay Maria. Ano ang sa 1126 ng Aklat ng Gawa, they were called Christians. Hindi sila tinawag na Marians. Dahil lahat ng kanilang mensahe, yung pinapangaral nila is all about Jesus Christ. Kaya sila tinawag Christians. Pero ngayon, parang Marians eh. No? Kita niyo yan, sundan niyo po si Padre Darwin. Halos lahat ng you cannot even hear no? About Jesus Christ. It's all about Mary, Marian, Rosary. No? Halos lahat yun yung pero that is not so sa mga early Christians. Kaya talagang sulpot makikita natin Acts 4:12, there is none other name under heaven. Walang ibang pangalan. The Encyclopedia Americana International, anong sabi po dito? Volume 6, page 652, anong sabi dito? The Roman Catholic Church, meron ba? Walang dito. Early Christianity with members recruited, sabi dito. Roman Catholic Orthodox Churches, within Roman Catholicism, the unique authority accorded to the Pope placed the episcopate in a somewhat ambiguous doctrinal position. Ito yung sinasabi. So the real history of Church Christianity, Encyclopedia Britannica, Christianity, the religion that traces its origin to Jesus of Nazareth. Yun po yung dapat. Christianity, yun po yung itinayo ng Panginoong Jesucristo. Hindi Roman Catholic Church. You can claim, kasi yung Roman Catholic Church, branch lamang ng Christianity. So, yung claim nila, itinayo daw sila ng Panginoong Jesucristo. Pero claim lamang po yun, at hindi po yun totoo. Yung Christianity, kaya maraming Christian, magkiklaim sila na galing sila doon. Pero ang patunay, nasa Biblia, una sa lahat. Yan ang patunay. History, Christianity begins with Jesus Christ. Yan po ang history ng Christianity. Kaya wag nating sabihin na about po sa Catholic yan, Roman Catholic. So ano pa dito? The Roman Catholic Church has two sides, political and spiritual. In one aspect, a Roman writer suggests it is the heir and successor of the Roman Empire. Grabe, no? Kaya pala superpower eh. Kasi successor pala ng Roman Empire to. Ayan. So therefore, mga kapatid, kung titingnan natin ang ating tema ngayon, ay napatunayan natin na talagang sulpot po ang Roman Catholic Church. Hindi ho siya tatag ng Panginoong Jesucristo, kahit i-claim nyo man, no? Puro kayo claim, pero mahirap po yung patunayan. Galing po sa inyong faith and practices pa lang, palpak na. At hindi ho parehas sa faith and practices ng Panginoong Jesucristo
at ng mga apostol ang unang iglesia na itinayo ng Panginoong Jesucristo. Napakalayo at malabo. Okay? Kaya dito makikita natin, mga kapatid, mga kaibigan, na that is the truth na ang Christianity po, simple lang, nagtatag ng iglesia ang Panginoong Jesucristo, tinawag pong Kristiyanos ang mga disipulo. Sa Antioch, una po silang tinawag. It is because of their message, their leader, it's all about Jesus Christ. At dahil dyan, marami hong mga pumapasok na mga maling turo, and then marami na pong lumagana po ang Christianity within the Roman Empire. Because of that, sila po ay persecuted until dumating po si Constantine, 313 AD, at siya po ay naglabas ng Edict in Milan na nililegalize po niya yung Christianity. Hindi ho si Constantine ang nagtatag ng Roman Catholic Church. Hindi ho. Siya lamang po ay nag-legalize ng Christianity, kaya they can practice their religion once again. Tapos siya yung nagtawag ng mga bishops, mga pastors, para pag-usapan ang tinatawag pong Christology. Yun po yung Council of Nicaea in 325 AD. Kaya after that, may mga sumunod na emperor, then dumating si Theodosius I. At si Constantine, meron na pong mga aklat na nagsasabi na gusto na talaga niyang gawing official religion yung Christianity sa impero. Pero hindi naganap. Kaya doon pagpasok ni Theodosius I, yun na po doon po ginawang, because of the edict in Thessalonica, 380 AD, ay ginawang official religion. Yung naniniwala ng Trinity, ginawa nilang official religion ng Roman Empire. So hindi na sila pagano, Kristiyano na kuno sila, pero yung faith and practices nila may pagkapagano pa rin dahil hindi naman sila na-converted. Sila naman po ay parang pinilit lang, diniklara lang, inadapt lang yung pagka-Kristiyano. They are not converted. So what happened, yung kanilang paganism, inihalo doon sa Christianity, kaya dumating na or nabuo po yung pagan Christian religion. A pagan Christian religion, the mixture of paganism and Christianity. Kaya makikita mo na fake church ni Jesus Christ. Alright? So yun lang po mga kapatid, napakadali pong makita yan sa history at huwag po tayong magpaloko. Meron po silang mga dadalhin na mga references, siguro isa, dalawa, tatlo. Una, natatandaan po natin, yan po'y sulat ng kanilang membro. Sulat ng kanilang membro. Kaya ang mga tanong dyan, kailan yan nasulat, sinong sumulat, sila mismo hindi nila alam, pero membro ho nila yan. Number 2, yan po ay misunderstood. Misunderstood. Meron kasing mga information na nasa mga aklat, encyclopedia, pero yan po ay, in other words, claim po siya. Isinalaysay lang ng isang encyclopedia kung ano po yung itinuturo, ano po yung kiniklaim ng religion o kaya ng Roman Catholic Church. So hindi nila iniintindi ng maigi. Kasi po wala po. Kaya dito makikita po natin mga kapatid na talagang sulpot po ang Roman Catholic Church. Okay? So maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin ngayon at hope na kayo po ay nakapag-share. Paki-share po at tingnan natin kung meron ba ditong mga objections. Walang objections. So we will wait sa mga response na mga videos ng mga CFD. Tingnan natin kung meron po silang patunay sa kanilang mga claim o kaya meron silang objection na valid objection sa ating ipinipresent ngayon na we believe na the Catholic Church is sulpot o hindi tatag ng Panginoong Hesukristo. J.J. Diaz, recorded ba ni? Yes, recorded. Nandyan po yan sa The Real Baptist Christian Apologia TV. Alright, so shoutout po sa iba pang mga andito. Brother EJ Kumpa, si Arjen Rustin Basalan, Gilbert Saraga Lamuste,
At si Prince Kevin Esparago, nandyan po sila. So wala ho, walang ni isang objection. Okay, kung naunang pari ng Roman Catholic, para tinanggalan sila ng rights. Sabi dyan. Pastor Eric Velos, watching from Batangas City, shout out. At watching from Iloilo, Ringo Danioso, at si Elmer Cristobal. Magandang gabi sa inyo. Okay, so maraming salamat. Yun lang po mga kapatid. Sana po ay meron po kayo natutunan and you can record this or share this, upload or download this video at pag-aralan nyo po. And by the way, meron po tayong reference patungkol dito. Yung aking presentation, pwede ho kayong humingi. I-message nyo lang po ako sa aking Facebook account at pakihingi po ng inyong email address. At mga kapatid ay if you want to be part of our online ministry, meron po tayong you can also send us some amount, GCash, kung gusto niyo pong maging parte para po sa ating online ministry. I welcome ho kayong magsuporta at sa mga kapatiran lamang po ito, hindi ho ito para sa mga sulpot at sa mga hindi natin kapatid. If you want to be part, then pwede ho kayong magbahagi ng inyong mga blessings through GCash. At salamat po at sa inyong mga meron na po tayong mga kapatiran dito na nagsusupport po sa atin ng mga amounts na galing po sa kanilang puso. So thank you so much sa lahat at sa mga nag-share at nagla-like sa videos natin, nag-subscribe sa YouTube channel natin. YouTube channel natin R.A. Puentes Apologetics po. New Testament Bible Baptist Church na po yung ngayon. Pero you can search R.A. Puentes Apologetics. So next time ay pag-usapan natin. Tingnan natin kung meron pong objection o kaya counter-arguments po ang ating mga kaibigang mga CFDs para po dito and then sasagutin po natin ulit. Okay? Maraming salamat and God bless once again. Abangan niyo po yung iba pang live natin dito. Magandang gabi sa ating lahat.